balikan siya ng higit sa best na ating pagpupuri para sa Kanya. Ngayon naman ay lalako tayo sa ating pangalawang bahagi ng ating worship sa araw na ito, ang pagbibigay kaloob sa ating Panginoon. At bago po tayo magbigay, sa ngayon po ay ihanda nyo na po yung offering or dapat po bago po mag-Sunday or nakahanda na po talaga dapat yung ating offering. Babasahin ko po ang 2 Corinthians chapter 8 verses 1 at mag-jump ako sa 8 and 9. Now, brethren, we wish to make known to you the grace of God which has been given in the churches of Macedonia, that in a great ordeal of affliction their abundance of joy and their deep poverty overflowed in the wealth of their liberty. For I testify that according to their ability and beyond their ability, they give of their own accord. Chapter 8. I am not speaking this as a command, but as proving through the earnestness of others the sincerity of your love also. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for his sake he came, for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Thank you. At para sa pagpalain ng pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Sa ating ang nakikita po natin na yung example, yung church ng Macedonia, na kahit gaano sila kahirap, ay sama-sama silang, hindi nila tinitingnan yung kanilang kahirapan, kundi pagkos ay tinitingnan nila kung gaano kumilos ang Panginoon sa buhay nila. Kaya kahit mahirap sila ay nagsisikap silang makapagbigay at beyond their ability pa yung kanilang ginawa. So, sa atin naman bilang mga Kristiyano, kung talagang nakikita at nararamdaman at yung relationship natin kay God, kung gaano niya tayo binigyan ng kung paano niya tayo inahon mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Si Jesus Christ is known as the most generous person na nabuhay dito sa mundo. At siya yung bilang example kasi kahit siya ang Diyos, siya ang makapangyarihan sa lahat, kaya niyang gawin ang lahat. Pero nagpakababa siya, nagpakatao siya, naghirap siya dito sa mundo para sa ating lahat na kanyang mahal. So kung gaano tayo kamahal sa Diyos, dapat ganun din tayo kamahal sa Kanya. And remember, lahat na kung anong meron tayo dito, hindi atin yan. Pinagkaloob lamang sa atin ng Diyos. So, ang pagbibigay, yamang naramdaman or natupad na ang pangako ng Diyos sa atin na ang buhay na walang hanggan, na-redeem niya na tayo. So, dapat beyond the tithe yung ating ibibigay. Beyond sa ikapo ng ating kinita. So, dapat sinasabi din doon na si God ay pinagpamala at natutuwa siya sa generous giver. So si Jesus, ang pinaka-generous person, siya yung pinaka-example. Since ang ating topic ay looking into Jesus, paano na tayo mamumuhay bilang buhay ng ating Panginoon, ibigay natin ang lahat para kay Kristo. Ang ating time, ang ating possessions, ang ating wealth, ang ating buhay. Kasi lahat naman tayo, ang ating purpose ay tungo sa buhay na walang hanggan, doon tayo nag-i-invest hindi dito. So sana, bago mag-ingo or bago, alam na natin kung magkano yung kikitain natin, i-set aside na natin yung para sa Panginoon. Yun yung pagpa-prioritize. Ipa-prioritize natin lagi ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Pinanyahan ko ang lahat na tumayo at itaas ko natin ang ating Panginoon. Amang banal, Diyos na nakila. Salamat po, O Diyos, sa inyong nakilang pag-ibig, Panginoon, na una tayo po ang umibig sa aming Panginoon. Kaya salamat po, Diyos, sa pag-ibig na yun po sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po na kami po ay nagkaroon ng enlightenment, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa inyong nakilang pag-ibig. Kulang po, O Diyos, ang aming ibabalik sa inyo. Kulang po ang thank you. Ngunit salamat po, Diyos,
dadalhin niyo sa akin. At ang mag-lead po sa ating responsive reading ay si Sister Divine. Okay, punta po natin ang class sa Hebreo 3. 3:7 hanggang 15. Ako po muna magbabasa tapos. Okay, kung nakita niyo natin, basahin po natin. Kaya't tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay naririnig ninyo. Don't harden your heart as when we provoked me, as in the day of trial in the wilderness. Ako ay pinuksot doon, ay sinubok ng inyong mga magulang, bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumayo sa akin, ang mga utos ko ay ayaw nilang sundin. Know my ways. At sa galit ko, ako ay tumumpang hindi nila kakamtin ang kapahingahan sa aking pinagkaloob lupain pinangakong lupain. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya. Siya'y maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpapaalhanan kayo sa araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang wala sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayo'y maging matigas ang puso. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling at pananatiling ang ating pupunta noong tayo unang sumasampalataya. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig niyo ang huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Salamat sa pagbabasa. Ngayon naman po ay ihanda natin ang ating mga puso-isipan sa pakikinig ng mensahe ng ating Panginoong Diyos na dadalhin sa atin ng walang iba kundi ang ating mahal na pastor, si Pastor Christian Guzman. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Panibagong araw po, panibagong buhay, panibagong pagkakataon para magbigay ng kuya sa Panginoon. Amen. Sa ko lang po yung ating mga notes. At hindi pong natunghayan yung ating pong teksto sa umagang ito. Dito po na ibinase ng ating pong pastor ang ating buong buwan na tema. No, dito sa Hebreo Kapitulo 3 at Kapitulo 4. Pero po sa umagang ito, nais ko pong saglit po ninyo buksan ang aklat ng Ephesians o Peso sa Tagalog. Peso chapter 4 or Kapitulo 4 sa lahat ng 17 hanggang 24. Okay, may mag-volunteer ba magbasa? Wala naman tayong mic, kaya okay lang. May mag-volunteer ba magbasa ng malakas? Sister Tess, pwede makibasa ng malakas? English pastor. Okay lang. Ephesians 4. 4:17 hanggang 24. Bagti lang yun. 4:17 to 24. Okay. 17 to 24. 24. Okay, ganito po ang sabi. So this I say, and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles also walk, in the futility of their mind, being darkened in their understanding, excluded from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart, and they having become callous, have given themselves over to sensuality for the practice of every kind of impurity with greediness. But you did not learn Christ in this way. If indeed you have heard and have been taught in Him, just as truth is in Jesus, that in reference to your former manner of
You lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lust of deceit, and that you be renewed in the spirit of your mind, and put on the new self, which is in the likeness of God, has been created in righteousness and holiness of the truth. Amen. Sa Tagalog po, sa talatang 17, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag kayong mamuhay tulad ng hindi sumasampalataya. Walang kabulahan ang kanilang iniisip at wala silang pag-unawa. Dahil sa kanilang kamamangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila ay naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inatupag kundi pawag kalaswaan. Talatang 20, hindi ganyan lang natutunan ninyo tungkol kay Kristo na napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwanan ninyo ang mga dating pamumuhay, hubarin ninyo ang inyong dating pagkatao na nasira dahil sa masasamang pagnanasa. 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. 24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nakakayag sa katuwiran o nakakayag sa makatuwiran at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Tayo po'y manalangin. Ama namin makapagriyas sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Ama, sa pagkakataon na ito kung saan, Panginoon, kami po ay ninarapat mo makapakinig, makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, sa mga oras at mga sandaling aming ilalagi, Panginoon, na pag-aaral, pagbabasa ng iyong mga salita. Kami po ay bigyan mo ng karunungan, bigyan mo kami ng pag-unawa, bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba, at ng puso rin pong handang magpasakop at magbago alang-alang sa iyong kalooban. Dalangin ko po, Panginoon, ang inyong likod, itago mo ako sa iyong likuran, huwag ang aking kahinaan na makita, kundi ang mga pagpapala na mula sa iyong mga salita. Nawa kami po ay turuan mo, kami po ay makikinig, ako po ay gamitin mong daluyan lang ng iyong mensahe, at patuloy na sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa iyo ang lahat ng paglaltian, ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang tema po ng isang buong buwan na binigay po sa atin ng ating pastor, Pastor Martin, ay may title po, What's Wrong with Everybody? What's wrong with everybody? Sa Tagalog, anong problema ng kalahatan o ng mga tao naririto sa libutan? Ano ang problema nga ba ng bawat isa? Anong problema mo at anong problema ko? Hindi niya sabi yan. Nung pinasa natin yung talata o mga ilang talata po sa pinagpunan po ng ating tema, Hebrews chapter 3 or Hebrews chapter 3 and chapter 4, binasa po natin yung portion doon. At kung mapapansin po ninyo doon, ang unang talata ay nagsabing huwag natin pagigasin ang ating mga puso. Pero kung inyo pong marapatin, mas magandang basahin natin para hindi po tayo magkamali. Talatang 7, kaya tulad na sinasabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso tulad noong naghihimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Pagdating sa talatang 15, ito ang nasasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, pansinin ninyo 2 beses yan inulit. O 2 beses ang kinote from the Old Testament. Huwag ninyo patigasin ang inyong puso tulad ng kayo ay naghihimagsik pa sa Diyos. Itong Book of Hebrews, okay, ang kinakausap, ang audience, ang pinapatukulan ng mga sulat na ito ay ang bayang Israel. Ang mga Hebrew people. Sa Genesis, nung sila po ay tawagin ng Diyos palabas ng Ehipto, hindi po agad sila nakapunta ng Kanaan, ng lupang pangako. Sila po ay nagpaikot-ikot sa ilang o sa wilderness dahil sa kanilang mga problema. Kaya nga ang title dyan, What's Wrong with Everybody? What's wrong with every believer? What's wrong with every person? What's wrong in humanity? What's wrong with every person in this world? Sabi niya, di ba, naghihimagsik. Noong mga panahon na ang inyong mga ninuno ay naghihimagsik pa at kinakalaban natin nila ang Diyos. Bakit? Sa Book of Genesis, or na Genesis, rather,
Mula nang magkasala ang unang pares, yung sabi nga yung couple, yung Adam and Eve, o yung lalaki at si babae, si Adan at si Eva, pumasok yung kasalanan, di ba? Pumasok yung kasalanan at ito ay nagbigay ng curse sa lahat ng mga nilikha. Diba? Sa lupa, diba? Kinurse yung lupa, kinurse yung tao, yaman din galing ka sa alabok, ikay magbabalik din sa alabok, kinurse yung ahas, diba? Mula sa araw na to, ikaw ay kakain ng alabok, at may kasunod yun. At ang ulo mo ay tatapakan ng sako o ng heel ng babae, at ang seed ng babae naman, ganun din, or yung heel ng babae kakagatin naman ito o whatsoever nakalagay doon. And meron pang nakalagay doon na iba din sa mga babae naman, nanasahin or magpapasakot ka sa iyong asawang lalaki. At pagkat isa lalaki, hindi ka kakain hanggat hindi ka bubungkal mula sa pawis at dugo ng mula sa iyo, doon ka kakain. So lahat nagka-problema. Diba? Nung pumasok yung kasalanan. And when sin entered this couple, this men, or this Adam and Eve, it starts the rebellion against God. Nagsimula ang rebellion laban sa Diyos. Ano nangyari, Pastor? Kasi bakit sabi ng Panginoon, wag na wag na wag mong sasabihin? Wag na wag mo kakainin. Alin ang pinagbabawal na ang aking ang bungang kahoy sa gitna ng halamanan, which is yung prutas ay yung fruit of good and evil. Diba? Kasi bakit? Walang sansalang ikaw ay mamamatay. Pero dahil curious si Eva, sinubukan niyang hawak-hawakan, diba? Sinubukan niyang pisil-pisilin, sinubukan niyang amoy-amoy hanggang sa nakain. Tapos yun, ano na lang, pinaparaphrase ko na lang para medyo marimay. Diba? At pagkatapos nagdala pa siya ng Sharon. Para makaruling doon, no? Nagdala siya ng dinala niya pa sa kanyang asawang lalaki at pinakain sa kanyang asawang lalaki. At doon naganap at nakompleto, pumasok yung kasalanan. And it starts and signals the rebellion against God. Mga kapatid, ang ibig sabihin po ng sin, ano ba ibig sabihin ng sin? Ano ba ang sin? Di ba? Missing the mark. Okay? At ang ilan dito ay, sabi nga yung rebellion against God, disobedience to God. At ang nananatili dito ay yung mga bagay na gusto mo lang gawin na hindi naman gusto ng Panginoong Diyos para sa atin. Sabi dito, ang sin, okay, is transgression of the law of God. Pagsuway, paglabag sa kasulatan o kautusan ng Diyos. Wala pa namang kasulatan ng kasulatan, pero may utos ng Diyos, di ba? Kay Adan at Eva. Wag. Diba? Kaya ang sabi ni Satan, totoo ba? Totoo ba ang gamit yun? Sinabi ng Diyos. Next, sin is a failure to conform to the standard of God. Ang kasalanan daw ay yung hindi ka pagpantay. Saan? Sa pamantasan ng Diyos. Sabi ng Roman, di ba? Walang nakaabot sa kalandian ng Diyos. Wala. Kahit sabi nga, walang matuwid, wala. Isa. All have fallen too short for the glory of God. Because of sin. Because of sin. Next, sin is a principle within a man. Ang kasalanan daw ay isang parte na ng prinsipyo ng tao. Principle na gamit eh. Kasama na ng kanyang sistema o natural na sa kanyang gumawa ng kasalanan. I'm speaking about general term ng sangkatauhan. Likas sa kanya ang maging o gumawa ng kasalanan dahil siya ay likas na makasalanan. Yan po yung ating kalalagayan sa harapan ng Panginoon bago pa tayo makakilala sa Kanya. Sabi dito, sin is rebellion against God. Ako dito na kanina. Ang kasalanan ay hudyat ng pagre-rebelde sa ating Diyos na buhay. At tingnan nyo po, ang mga anak natin na
gagawin ng anak? Natakas. Pipikit-pikit. Diba? Kunyari ang tutulog. Pero saan ka? Gising. Tapos magkakatulog si inay, si itay, tuloy ang ligay sa labas. Kaya pagdating nila ng bahay ulit, anong sunod? Kastigo. Di ba? Kastigo, paluan na. Halos mabari yung hangin, maubos yung hangin, di ba? Anyway, sabi dito, sin is wrong or wrongful acts toward God and man. Ang kasalanan daw po ay maling mga gawa. Wrongful acts. Saan? Laban sa Diyos at ganoon din sa ating mga kapwa. I remember yung two greatest commandments sa New Testament, di ba? You shall love the Lord your God with all your heart, with your mind, with your soul, and with your strength. Pagdating yung pangalawa, you should love your neighbor as you love yourself. Tinanggal ba yun sa pumutot? Hindi po eh. Isinimplify ng Panginoong Kristo yung dalawang hati. Yung unang hati, yung una at mga sumunod na mga utos ay para sa Diyos. Diba? Kung mahal mo ang Diyos, at talagang sinasabi mo, I love you Lord, at ito ay mananampalataya, no? Ikaw yung makakatupad doon sa unang kalahati ng kautusan na para sa Diyos. Na huwag kang magkakaroon ng pang-Diyosan, magkasasamba, huwag kang nagdatuwa, diba? Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang maguluhan, etc. etc. Namin yun. Kung you love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. At magagawa mo naman yung kasunod na kalahati na batch ng 10 commandments kung mahal mo ang iyong neighbor as you love yourself. Bakit? Kung mahal mo ang iyong sarili, gagawin mo ba ng masama yung iyong sarili? Kung mahal mo ang iyong buhay, sisirain mo ba ang iyong buhay? Diba? At kung ang buhay ng kapitbahay mo naman, o yung mga bagay na nasa kanila, gagawin mo ba yun? Kung sinabi diba, you shall love your neighbor as you love yourself, paano mo palang mahalin, kalingain, igalang ang iyong sarili? Ganun lang, dito ipapataw mo sa iyong mga kapwa. Doon mo matutupad isa-isa yung huwag magpapatay, diba? Huwag kang mangungulit niya, huwag mo na nasahin yung asawa, yung ano mang meron dun sa iyong neighbor. Kasi nga, you love your neighbor as you love yourself. Sabi ng Golden Rule, ng isang naririnig natin palagi, huwag mong gagawin ang isang bagay na ayaw gawin ng iba sa'yo. Diba? At kung ano yung gusto mong gawin naman sa'yo ng iba, yun din naman din ang gawin mo. And ito ay isang senyales, no? Yung sin is wrongful acts toward God, number 1, and men. Next, ano ba ang ginagawa, o ano ba ang pinag-uusapan natin, bakit pinag-uusapan yung sin? Eh bakit ba? Tingnan natin yung ating mga teksto. Sabi niya, may sinabi sa talatang 4, chapter 4, verse 17. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ng kanilang pag-iisip at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay ng kaloob ng Diyos. Sila nga ay nag-alipin na ng kahalayan at wala na silang kahihiyan, wala na silang pinatutok kundi kalaswaan. Kung titignan po natin ang talatang yan, ang mga verses na yan, yung mga unang parte po na yan, yan po ay tumutukoy sa dating buhay ng isang mananampalataya. Bago tayo makakilala sa Panginoon. At lahat ng binasa natin na definition or explanation ng sin, ay meron tayo nun. Tama ba? Walang makakapahindi sa atin na hindi tayo nagkaroon ng ganong pagkakasala. Wala sa atin ang hindi nagsinungaling. Wala sa atin ang hindi napuot, nagalit, naglagay ng sama ng loob, at parang sinabi mo, matay ka na, parang nabanggit mo noon. O kaya, pagka-is na ka, sabi mo, patayin kita dyan. Diba? Wala sa ating excuse na hindi yun nagawa na isip ko, dumampi man lang sa inyong mga utak o inyong pagkatao. Kahit sino pinakamabait na tao ang hirap nyo. Okay? Lahat yun ay meron siya, isa o dalawa sa mga maaring lahat din yun ay meron siya. At ganun po ang ating mga pagkatao noon. And what's wrong with us, brother and sister in Christ? Dahil po minsan, kadalasan, or sabi nga ng iba, yung mga pagkakataon po na wala tayo sa Panginoon o hindi tayo nagbabasa na salita ng Diyos, bumabalik po yun. Diba? Parang sumisingaw. Diba?
ba, parang pag nainis ka, nakanti ka, di ba, pagka sa kasada, di ba, pag meron kang nakagit-gitan, o may kumat sa'yo bigla, kumanda ka, magpawihan kita ng bus. Di ba? Tapos pag kinat mo, ayun na, road rage na tawag doon. Magkatapos na ano mangyari? Either mag-away, magsapukan, o magbarilan doon. Pero pag nakita mo, ay isa pala doon sila, no? Patayin na. Nakita niyo po? Kung hindi tayo magiging mapagmatyag at hindi po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, madali po tayo mahulog sa bitag ng kaaral. Yung mga nandiyan sa labas, given na yun sa kanila. Huwag tayo mag-expect ng mabuti na lalabas mula sa kanila. Okay? Ang ina-expect naman sa atin na tayo mga mananampalataya, tayo yung ina-expect ng magkaroon ng mabuting gawa. Hindi dahil sa mabuting gawa tayo maliligtas, kundi dahil ito yung resulta ng ating pagkakaligtas o kaligtasan. Amen? And dito, sa ating mga talatang binasa sa Hebreo 3:5 at Ephesians chapter 4 verse 17 hanggang 24, ang una pong sub-theme na ating pong i-discuss ngayong linggong ito ay selfishness. What's wrong with everybody? First point, selfishness. Saan sa punto ng ating buhay hindi tayo naging selfish? Pastor naman. Diba? Simpleng paborito mo nga lang, pwede bang babitin yun? Brief eh. Or underwear na lang. Mas maganda. Pag may kapatid ka pa, marami kayo, at pare-pare sinusukat, papahiram mo ba? Sabi ko, bibili ko lang yan, ginamit mo na naman. O sapatos, shoes. Diba? Siyempre, ang kapatid mo mas bata sa'yo, hindi pa makakabili yun. Ikaw pa lang ang ikakain. Ginamit. Binang basketball yung pang-rampa mo lang sana. Tapos, ikaw punas-punas pa kada uwi mo, di ba, no? Ingat na ingat yun, pagkat isa ba, nilaspag sa may court. Ang problema, hindi pa sa tabla, ginamit. Sa rough road. Ano maramdaman? Galit na galit? Tama po ba? Punta naman tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapag meron po tayong mga bagay na paborito at tinatangkilik, handa ba natin i-share? Handa ba natin i-share? Kapatid, handa ba agad i-share? Oh, come on! Totoo tayo! Hindi natin kaya agad i-share. Tama ba? Bakit? Pabibili ko lang nito eh. Yung pahiram ko sa'yo, diba? O, aking pinaghirapan ko to eh. Pinagtrabaho ko na isang linggo to eh. I-share ko pa ba? Tama po ba? Tama po ba? Yes. Pinatangkilik ka lang na dahil mo, pagkain. Ano, pagkain ka hinahan natin. Diba? Instead na yung iba muna, ang gagawin natin, sisecure muna natin yung sarili natin. Diba? Tama po ba? Yes. And that is one point na tayo ay may pagiging selfishness. Tama po ba? Amen po ba? Yes. How about time? Talent? Pressure? Ano yung time? Pwede ba natin i-share yung time? Papahinga ko na lang ito. Pumunta pa kami kawin. Grabe pala travel ko, no? Kasama din sa wakas, sa apat na Sabado, nakasama rin ako. Traffic. Time. Kaya ba natin i-share? Kaya ba natin ipagkaloob sa Panginoon ang time? Sa kapwa man magpalataya? Sa ministry? Minsan yun yung pinakamahirap ibigay. Time. Pero kapag ang isang manunuyo, ang isang nangliligaw, sabi nga gano'n, di ba? Ang lagi nilang ibinibigay ay time. Tama ba? And pag spelling mo sa kanila ang love, it is spelled as T-I-M-E. Time. Tama ba? Pero pagdating sa Lord, ano kaya? Next time. Apat na words yun, no? N-E-X-T. Time. Next time. Paano pag mang-expired ang iyong time? Ayun, si Tatay Lai, sabi niya, di ba? Pasalamat sa Panginoon dahil nakarecover. Nakapanambahan ng iyong namin. Bakit? Hindi pa niya time. Bakit?
God extended His time. And God shows His grace to all of us. He extend our life and our time. Ganun kabuti ang Diyos. Nabaligtad naman ng tao. Hanggat pinipigyan, kabig ng kabig. Tama ba? Napansin ko ito noon sa mga pag-big camp, mga youth camp noon sa ibang mga church, o kahit sa mga kailalang church. Meron kape doon, Aldi coffee, 24/7, 3 times a day, 2 nights, 3 days, 2 nights. Ba? Dahil libre si kape, magkakape yun ng umaga breakfast, diba? Okay, kain. Tapos ang breakfast, kakape ulit yun. Di okay lang kasi pre-coffee naman. Madaling araw na, last kasi nagkakape yung pa, oh. Parang ginawa niya ng tubig yung kape, ah. Nakapos yung mga baso, nakatambak lahat dun sa ano. Babo. Sabi ni, wag natin pangalanan, ha? Sabi ng aming staff, store ano ba naman yan? Gabi lahat yung gabi, alauna na, tampalugas yung baso, iniiwan na lang nila doon. Bakit kaya? Hindi selfish yung mga youth. Kasi bakit? Maraming kape, libre kape, kuha ka lang, inom ka lang, okay ng okay. Bakit? Gusto nilang magkape. Gusto nilang isatisfy yung kanilang desire na mapulfill nila doon sa pagkakape. But without knowing na merong nag-aasikaso doon, naghuhugas na mga yon. And one is that problem is, naging too selfish yung mga campers na staff. Inisip lang nila yung kanilang sarili. Hindi nila inisip yung kapakanan ng anong ginawa ni Pastor Christian? Walang galahiti ako doon. Sumigaw talaga ako doon. Hindi ba kayo matitigil? Ayan ha. Hindi ako nag-backslide doon. Talaga nagalit ako doon. Si Cristo nga nagalit doon. Hindi ba kayo magsisitigil? Gabing-gabi na, hating gabi na, kapihan kayo ng kapihan. At ang mga basa nyo, pinatangkap nyo lang doon. Ano kami dito? Alipin ninyo? Hindi naman ako mata doon. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. So, anong ibig sabihin nun? Sometimes, hindi lang mga youth yung gano'n. Tama ba? Buti naman, pastor, may mga natay yung gano'n. In general term, lahat tayo nagiging gano'n. Pasilin natin. Diba? Yung iba nagkukumahog na sa ministry, tayo sitting pretty pa din. Tama ba? Yung iba, si pastor, hati-hati na yung katawan, di ba? No? Parang puzzle na ginaganon kasi yun ang natitira sa oras at pang panahon yun. Pero yung iba, parang malalaw. Agapanawan, tanaw dito, tanaw doon, bahala kayo dyan, bahala kayo doon. Tapos ako, dito lang ako. Kasi bakit? Sig na ako. Sa langit na punta ko. Hindi mo man lang ma-share sa iba, sa kapitbahay, sa kumag-anak, sa kakilala, sa kaibigan, sa nanay, sa tatay, yung salita ng Diyos. Bakit? Selfish minsan. And that is the characteristic of unbeliever. Kaya nga sabi nung nasumulat ng Efeso, si Paul, sabi doon, babala. Hindi yan asawa niya, babala talaga yan. Diba, babala, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay gaya ng mga hintil. Hindi nilagay hintil dito. Pagdating sa Ephesians chapter 4, New King James Version, 17, mga talatang 11 siya, sabi dito, this I say therefore, and I testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of Gentiles walk in futility of mind. Ano yung mga hintil? Noong mga panahon nila, ang tawag sa mga hindi Hudyo o hindi Hebreo ay hintil. At ang ginamit na term na hintil dito or Gentiles is a general term na ginamit para sa mga nasa mundo. Ngayon sinabi mo, more naging Christian ka, Kristyano ka. O ngayon, tingnan natin kung paano huwag mamumuhay. Namumuhay pa ba tayo sa ganyan gawi? Number 1 point, kung tayo ay selfish, we walk in the former life. Tayo ay namumuhay sa dati nating pamumuhay. Gusto mo malaman na tayo ay selfish o selfish sa isang tao, namumuhay yan ayon sa buhay ng hindi pa na mananampalataya. Bakit?
ako yan eh, ako yan, ako yan, akin yan, akin yan. Kami muna, ako muna, bago kayo. Tama? At ang sabi diyan, as Gentiles walk, paano ba maglakad ang mga hintil o ang mga kasalibutan? Gagawin ang lahat para lang makuha ang lahat. Tama ba? Sa SAP, yan ha, isa-isa natin. Sa SAP, diba? Magkano lang kuha nyo? Buong ba nakuha nyo? 7,000 ba yun? Huwag naman nagkakamali. O hinati-hati ng barangay. Nandiyan pa pa yun. Sino wala nakuha? Ay, pamilya namin, yung papa ko wala nakuha. Kahit sa dole, wala nakuha. Bakit? Ayun, is the test. Eh, dapat dun, lahat yun para sa lahat eh. Bakit hindi nakuha? Dahil maraming selfish sa gobyerno. Oh, selfish. Hindi lang selfish, tinubuhan na ng pangil at ng buntot, naging buhaya, kaya huwag na iboto sa kanya. Diba, naging makasarili. Dahil alam nilang tatagal yung pandemic, pinunan nila yung kanilang mga iyan, yung kanilang mga sarili. And, mga kapatid, pag sinabing Gentiles walk, ito yung self-centered people. Self-centered people. Ang lahat ng buhay niya ay umiinog para sa kanyang sariling kapakanan. Ngayon, boboto pa ba kayo? Boboto pa ba kayo? Nakikita niyo na ba? Na-imagine niyo na ba sila? Diba? Self-centered people are greedy people. Greedy. Ano ba Tagalog ng greedy? Parang ganun din eh, no? Ang greedy po ay isang tipo ng pagiging selfishness. Nanganganak pala yan, kapatid. No? Pag sinabi mong selfish, dito sa talatang 17 na ating binasa, sila po ay mayroong intellectual or intellectually futility or futile. Ano Tagalog ng futile sa Tagalog? Ha? Inutil. Diba? Sabi dito, walang kabuluhan ang kanilang pag-iisip, mga mangmang sa katotohanan or sa salita ng gusto mo maging makasalimutan? Naku! Bakit? Ang kanilang isip, blinded na ng sistema na kung gano'n sabi ng Romans chapter 12 verse 1 and 2, lagi kong binabanggit, do not conform to the pattern of this world, sa sistema ng mundo, sa pattern ng mundo, sa ginagawa ng mundo, sa mga hobbies, activities ng mundo. Ay, pastor. Kaya may tanong si Natay Lois eh, no? Sabi na, kung mag-basketball coach ba at kukuha ng news, paano yun? Sabi ko, okay naman makipag-compete. Sabi naman ni Paul, di ba? Okay ang pagsasanay sa physical. Pero mas higit ang spiritual. Paano tayo lulugar? Huwag tayo umayon sa sistema ng mundo. Ano ba sistema ng mundo? Pag news. Labas lahat. Konti lang takip. Parang gano'n. Yun ang term ko doon. Konti lang yung takip. Lahat labas. Tapos ang kukunin mo ay Kristiyano, magkakaproblema ka. Magkakaproblema din yung kumuha sa kompleto. Depende. Kasi sa course na yan, kung ano, pagka-exclusive for ano talaga, kailangan course. Sa Biblia po, wala pong exclusive, wala pong specification, wala rin pong excuse. Pag sinabi ng Panginoon, sinabi na. I'm talking about general. O, ngayon, punta tayo sa pang-araw-araw na buhay. Facebook. Aray, pastor. Anong laman ng Facebook? TikTok. Ano pa? Ano pa mga laman? Reel. Anong laman ng reel? Yun lang. Yun nagkakatalo. Diba? Kasayaw ng konti lang takip. Kasayaw ka doon para mong nilalagdagan yung sarili sa mundo. And then you are telling me that you are a born-again Christian? Oh, come on, what's wrong with us people? Sabi ni Ashley Sproul, what's wrong with you people? Pero sabi ni John Mark, what's wrong with everybody? Ano ibig sabihin nun? Ano bang ibig sabihin ng selfish? Ano bang ibig sabihin ng meron silang intellectual futility or futile yung kanilang mind? Futile and unproductive. Bakit? Wala nang alam kundi ang sistema ng mundo. So unproductive sila. At ang ginamit ng Greek word dyan ay mata eotes.
Matayotes, refers to that which fails to produce desired result. Yung gustong mangyaring resulta, hindi nangyayari. Ano ba ang gustong resulta ng Panginoon sa atin? Holiness. Nangyayari ba? Yun, kailangan natin mag-isip-isip, isa, dalawa. Magbasa-basa, isa, dalawa. Magsiyasat, isa, dalawa. Huwag sila ang siyasatin, huwag sila ang matayin, kundi ang ating bawasan. Sabi dito, wala po silang kayang gawing matino. Kasi bakit? Ang kanilang mga pag-iisip ay bawang walang makuluhan. Verse 18, at wala silang pangunawa. Kaya ito pinag-aaralan natin, hindi nila ito maiintindihan. Never din nila ito maiintindihan kung wala silang Panginoon. At ito ay baliwala. Ito ay walang kwenta sa kanila. Ito ay lahat ay pawang walang kabuluhan sa kanila. Ngayon tayo, bakit tayo nag-aksaya ng ilang oras? Mga 15 minutes pa lang ako. Hindi ba oras ako sa sarili? Or 20 minutes. Diba? Bakit ba tayo nag-aksaya ng panahon? Every Sunday, every Friday, every Saturday. Bakit ba tayo nagbabasa one verse at a time? One chapter a day? Napawang mga walang kabuluhan nito. Kasi nga po, hindi po tayo dapat nag-iisip tulad ng kanilang mga pag-iisip. Napawang mga pawang pangkasariling pakay lamang. Isa pang example ng isang selfishness. Pride Month. Pride March. Sino sumusuporta sa Pride March? Pastor, alam ko na Pride Bar eh. Yung Pride March and Movement po, yan po yung naglalagay ka ng bandera na rainbow yung color, and it signifies their movement. Ano yun? LGBTQI plus minus divide times to the third power multiplied something pa. Ano ibig sabihin nun? Kasi pag sinabi mong pride, self-love, pagmamahal ng gusto sa iyong sarili. I remember a song that learning to love yourself is the greatest love of all. Mali po yun. Bakit? Yun ang pinakabangbang mong gagawin sa harapan ng Diyos. Ang mahalin mo lang ang iyong sarili. So, learning to love yourself. What? Sa tono? Yan, diba? It's not the greatest love of all. Bakit? Sarili mo lang yung mahal mo. Sarili mo lang yung minamahal mo. Sarili mo lang yung gusto at magandang paningin mo. Eh di pakasalan mo yung sarili mo. Magsawa ka sa sarili mo. Diba yung pagkat sa harapan ng salamin, tanong buwako mo talaga. Ang ganda-ganda mo talaga. Sabi ko na yung lukuhin mo din. Bakit? Sobrang pagmamahal na sa sarili mo. And what is the greatest love of all? Charity. The love of God. Diba? Agape lang. Yun ang pinaka-greatest love of all. Kung gusto mo magkaroon ng greatest love of all, siya muna. Diba? Para maranasan mo ang tunay na pag-ibig na greatest love of all. Next, self-righteousness. Eh, hindi ako yan. Hindi ako yan. Hindi ko ginagawa yan. Si kapatid yan. Siya ang pinutukoy ni Pastor Lucindan. Ay, hindi ako yan. Lagi na lang, ito, patalanan to. Ay, para kay brother lang yan. Kay brother MJ yan. Ay, pamata ko si brother MJ to. Ito. Tingnan mo yung daliri mo. Ilan nakaturo sa kanya? Isa. Ilan nakaturo sa iyo? Apat. Kasi nga po, palatandaan po yun ang magiging self-righteous tulad ng mga Pariseo, Sadduceo, at ang mga religious leader ng mga sekta noon. Diba? Ano ba yun? Sino ka para patawarin mo, patawarin ang kanyang kasalanan na gumawa ka sa araw ng Sabat? Habi ni Cristo, diba? Alam mo, mas madali sabihin pinatawad sa kanyang kasalanan? O tumayo ka dyan, bibigyan mo yung higaan ng tumuhigan sa inyo. At in fact, hindi pa kaya magpatawad ni Cristo, ay siya ay totoong Diyos at totoong nagkatawag din tao. Ito
Hindi naman nag-diminish yung kanyang pagiging deity eh. Kaya kaya niya at pwede niya patawarin ang pagkakasala. Amen? O ngayon, tignan natin yung mga religious na kakilala natin ngayon. Na dati rin natin kasama noon. Mga Katoliko. Kandadong sarado. May kandadong sarado. May dalawang pa, walang susi. Gano'n sila maging self-righteous sa kanilang mga sarili? Mga kapatid. Ano sila maging self-righteous sa harapan ng kanilang mga Diyos? Pero hindi makabasag pinggan. Tama ba? Tama ba? Nakabeno, tawag doon, mga nakaganon pa. Di ba, pero pagkatapos sa simba, pagpunta sa kamba, anong ginagawa nila? Kung hindi nagmumura, nagmamaritesan. Di ba? Tinatawanan natin kasi bakit dati rin natin gawa. Ay, siya yan, nakakasama tao yan eh. Diba? Hindi mo natin ibig sarili na eh. Bakit may tao mabuti? Sabi ng Biblia, wala kahit isa. Kasi pagka nagkaroon ng suliranin, sasabihin mo, di ba, bakit pa ako, Lord? Bakit sa akin mo ito binigay ito? Ito? Mabuti naman ang tao ah. Oh, hindi nga. Talaga ba? Eh, sabi ng Biblia, wala mabuti, wala din isa. Tapos sabihin mo, Lord, mabuti naman ang tao. Sabi naman ng iba, bait mo naman, sana ko di ka na nilod. Diba? Self-righteous. Ito yung mga mapag-imbabaw. Yung mga sabihin na, mabuti ako, banal ako, bahala kayo. At minsan, naging sakit ito ng mga Kristo. Diba? O yan, pinapaksahan ng Diyos, kasi gato ganyan, gano'n. Pag ginawa mapamalo yung salita ng Diyos. Hindi mo na-encourage. Brother, kasi baka nakakalimut ka na. Ha? Baka hindi ka na nananalangin, hindi ka na nag-pray, hindi ka na nagbabasa. Self-proclaimed banners of truth. Self-proclaimed source of truth. Sila yung totoo. Sila yung tama. Sila yung laging nasa katwiran. Kapag may katwiran, ipinaglalaban nila. Tama ba? Kaya sabi ng Biblia, the Bible is only the source of truth. At sabi ni Kristo sa John, verily, verily, or truly, truly, I say to you. Diba sabi niya? Marami yung truly, truly yun doon. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Pagkati sa Facebook, walang katotohanan sa Facebook maliban sa mga pinopost sa salita na. Bakit? Example, sarap ng pagkain nakita niya sa menu. Sura niya. Lagi mo mga caption. Ano kaya? My menu birthday. Pero ginawa pala nakipicture lang. Tapos, bumili ng bagong motor, bumili ng bagong sakyan. Nakihawak sa susi, kasi kasama niya yung best friend. Ako na makapicture naman. Ako sa social media. Thank you Lord sa bagong sakyan. Tapos akalagay sa dulo, he. Tabawi ka na lang, post mo rin. Bakit? Hindi akin yan. Tama ba? So ano ibig sabihin ng Facebook? Sabi nila, ano daw, virtual reality. No! Walang virtual reality. Lahat yan ay false. Platform. Bakit? Nagtatago ka, tinatago mo yung sarili mo. Ikaw, pinapalit mo yung magagandang bagay. Sige nga, post mo nga din yung away nyo magkasama. Ewan ko lang. Diba? Kasi bakit? Ang tao, gusto nila, sila ang source ng truth. Ang Google, huwag mo natin pagkatiwalaan mga kapatid, ha? Hindi yan source of truth. Bakit? Di ba nga nandyan, hindi rin mga mananampalataya. Lahat dyan halos mga unbeliever yan. Si Waze, hindi yan nagsasabi ng totoo. Lagi ganyan ililigaw. Diba? Pag nag-waste ka, wasted ka. Diba? Wasted time, wasted gasoline, wasted yung effort mo. Bakit? Pinapasok ka one way. Andiyan si Mapsa, andiyan si TMO, andiyan yung traffic police mo. Donate, 1,000. Wasted. Meron na nakita yan sa SLEX, Skyway, nakamuntang umakit ng Skyway. Tapos, i-waste mo kasi. Patay. Diba? Paano ba? Ayaw nila tanggapin ang sinasabi ng Biblia na pinapahayag ko sa kanila. Bakit? Hindi nila matanggap na yung katotohanan nasa kanila ay pawang sinungaling. Pero sabi ng Biblia, diba? The truth
hurts, that the truth will set us free. Kaya tayo po yung mga pinalaya na sa kasunod. Huwag na tayong bumalik sa dating buhay. Next, verse 18. Ignorance of God's truth. Ignorante ang mga lumalakad sa former life sa katotohanan galing sa Diyos. Hindi ko muna explain kasi next Sunday siya. Next, parade of shame or shamelessness. Yung mga nagpaparada ting Pride March yan yung mga shamelessness. Ano ibig sabihin ng pastor? Ito yung mga spiritual or spiritually, morally callous. May kalyo na. No, ano ibig sabihin ng may kalyo na? Manhid na sila. Saan? Sa kasalanan nila, sa pagiging immoral nila, sa pag-mock nila sa Diyos, paggawa nila ng labag sa Diyos. Hindi na nila nararamdaman na mali na yung pinagagawa nila, bagkos pinaninindigan nila na gawin na lang yung mali. Bakit? Sabi nga nila, dito na ako pinanganak, dito na ako tumanda, dito na ako nagkaisip, dito na rin ako mamamatay. Bakit? Sabi nga ng prayer nila, panalangin mo po sila, para ngayon na po sila mamamatay. Sila yun na, hindi tayo. Bakit? Darken na yung kanilang puso, darken na lang kanilang isip saan sa katotohanan galing sa Diyos. Kaya yung kanilang pinaggagawa, wala silang pakialam. Kung yun ay nakakahiya pa ba, or nakakahiya laban sa Diyos, o talagang pinanindigan na lang nila. Tulad ng nung sabi ko, yung bakla, bakla naman siya, bakit namang diba, yung drug, drug queen gano'n? Oo. Eh, yung punto nga nagalit, kasi ano ba kaya? Diba? Bakit? Binaboy niya yung the Lord's Prayer. Tama ba? Spiritually and morally, ano na sila? Blinded. Shamelessness. Pinaparada nila ang kanilang sariling kakayanan at tuwang-tuwa sila sa kanilang mga shameful acts. Diba? Sa Showtime. Kung pa nanonood na Showtime. Mga LGBT doon. Meron dapat yun, it's showcase, hindi Showtime. Diba? O, sinamon sila ng FTRCB, galit na galit sila. Bakit daw sila sinamon? Bakit kayo iba? Kung ano man yan, isip bata segment, tapos mag-gesture kayo ng ginagawa ng mga LGBT. Ako ba? Tapos tayo, tontuwa tayo. Oy, si Vice, si Vice. Picture natin mga bata, si Vice, picture na dyan. Talaga. Tapos pagkakit ng bata, lalaki, naging ganun. Eh bakit? Sino ba nagkonsinte? Ako, kalalaki tao, bigay isang babae. Eh sila, ganun na yun eh. Tuwa pa nga sila eh. Diba, ano ba yung sa TV5? Yung portion doon na akala mo mga macho. Gusto nga mamad ko pa lang din, kita ka sa Facebook eh, dumadaan. Basta hindi ka alam yung portion nun eh, yung mga parang Mr. Pogi style, pagdating pala mga ganon. Oo. Bakit mo National TV? National TV. Tapos tayo magsalita lang tayo ng mga sa Facebook, you are restricted for 1 day. Aray. Nangyari na sa akin na naman yung ulit eh. They parade, they shameless lifestyle. Pinaparada nila yung kailang maruling pamumuhay. At tuwang-tuwa sila na nagbigay sila ng papuri ng mga taong para sa libutan din dahil sa kanilang mga kahalayan, karumihan, na pag-isip. I remember nung kabataan ko, nanonood akong pork chop noon. Nawa ko ng tao, pero nung naging born namin ako, ang biro, paano pala nung pinamumuha ko? Hindi ko alam yun. Bakit? 19 ako. Mga uso ngayon yung mga bubble gum, diba? Naparang pa ninyo, tigil na. Diba? Sarap kasi tumawa, pastor. Pwede ka naman tumawa na hindi nanonood na. Tumawa ka mag-isa, subukan mo, ang saya. Maharap ka sa salamin, tawa ka. Huwag ka lang gagawin na. Erase. Sabi doon, selfishness, senseless, yung ignorant of God's truth, shamelessness, yung pangatlo. Ay ano ang antidote sa mga bagay na sinabi ko? Anong sagot o anong gamot sa mga kabulastugan ng mundo? Tignan natin. Talatang 20. Hindi ganyan ang matutunan ninyo tungkol kay Kristo.
Napakinggan ninyo ang aral ni Jesus, natutunan ng ninyo ang katotohanan nasa Kanya. 21 hanggang 22. Ito yung antidote. Ang antidote o ang cure against selfishness is to learn Christ. Matutunan mo, kilalanin, ano pa, hindi gawing Diyos. Kilalanin bilang Diyos at tagapagligtas si Kristo. Learn Christ. Heard Christ. Pakinggan mo si Kristo. Gusto mo pagkasalita mo si Kristo? Basahin mo yung Biblia, maraming sinasabi dyan. Kristo. At ang buong yan ay patungkol kay Kristo. Heard Christ. Pakinggan. Sabi doon, di ba, sino may pandinig? Makinig. Let him hear. And faith comes from hearing and hearing and hearing and hearing and hearing. Sabi hearing, no? Hearing and hearing and hearing the word of God. Nasawa na tayo sa salita ng Diyos? Dapat hindi. Kasi bakit? Dito tayo pinaratatag ng Panginoon. Heard Christ. Taught by Christ. Yung mga turo ni Kristo, ituro natin sa ating mga sarili, sa ating mga anak, sa ating asawa, o hindi pa man napalaya, ituro natin si Kristo. Sa kanila pang-apat na pure, live like Christ. Mamuhay tayong tulad o ayon sa pamumuhay na naging buhay ni Kristo. Mula pagkabata sa siya nakikita sa templo. Sabi niya kay Maria Jose, hindi ba dapat ako yung nasa bahay ng aking ama? Ang mga bata sa kasada ngayon sa nagpupunta. Kung hindi sa ganun, sa ganun, tama ba? Kasi bakit hindi na ituro ng mga magulang sa kanila kung paano namuhay si Kristo. Amen? Amen. Amen. The only cure to this depraved life, learn Christ, heard Christ, taught by Christ, and lived like Christ. Ano yun? Yung gospel. Diba? The conceived, or conception, the birth, okay? The ministry and life, the death and resurrection, and ascension of Jesus Christ. Dapat yun nakikita sa atin. So, kailangan mo bang lumipad ng ganon? Hindi po. Antayin po natin yung tamang pagkakataon para doon. When we are caught up in the air. Pero yung iba doon, yung life, yung ministry, iba mo paano siya nagmabuting anak, at naging masunurin sa Ama, okay, nag-ministry, at hindi nagkompromiso sa takbo ng mundo, yun po yung ating ipangbuhay. Yun po yung makikita sa mga talatang yun. And now for our conclusion sa dulo nito, talatang sumusunod, 22 hanggang 24. Sabi dito, iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubarin ninyo ang dating pagkatao na nasira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nakahayag sa katuwiran at banal na pamumuhay ayon sa pamumuhay. Kung dating may former life, ito po yung dapat na dulo. We walk the transformed life. Kung meron tayong antidote at nagamot na yung ating pagiging selfish kasi tayo ay nakakilala na sa Panginoon, dapat may nagbago. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, He is a new creation. The old is gone, the new had come. Isa na siyang bagong, nasa yung bagong nila lang ngayon, Pastor, hanapin kaya natin nila isa. Diba? Ganda lang sa mga youth, baka magkait yung nanay sa akin ata. Kay Joey, anong bago? Diba? Kuya Kain, anong bago? Kuya Gerald, anong bago? Kuya Benjos, anong bago? Kuya Ito Paul, anong bago? Anong dito? Anong bago? Kamusta kayo? Ito pa rin. Dapat laging may bago. Anong bago? Data ko. Joke lang. Anong bago? Ay, nalimutan ko yung Bible ko. Anong bago? Akala ko, Sabado lang yung linggo pala. Patay. Transform life. Ano ang transform life dyan? Verse 20, Christ-centeredness. Christ-centeredness. Kung dati, self-centered tayo, dapat ngayon, Christ-centeredness.
nakikita sa lahat ng iyong pamumuhay ay sino? Si Kristo. Yun ang ibig sabihin ng Christ Center. Sa salita, sa isip, at sa gawa. Kahit walang pastor na nakakikita. Kasi bakit? Kitang-kita tayo ng Panginoon. Pangalawa, know God's truth. Dapat hindi tayo boring pagka Bible study. Hindi tayo boring kapag Word of God. Dapat hindi boring kapag salita ng Diyos sa pinag-uusapan. Minsan, mas ano tayo sa ano eh. Ano bago palabas ngayon? Meron naman John Wick 3, John Wick 4, meron naman Marvel, diba? Anong bagong latest edition ng motor ngayon? Sinong bagong MVP ng NBA ngayon? Kamusta yung bagong Gilas coach ngayon? Panalo ba? Diba? Minsan doon tayo sentro. Kasi bakit gano'n? Kasi minsan nakikita ko yung sarili ko minsan eh. Nakikinood ng Gilas eh. Tapos pag nakita ko yung coach na Chok, nagagalit ako. Teka, nagagalit ako ha. Hindi kong gusto. Nagkakasala ako eh. No, pero ngayon, happy ako kasi bakit panalo. Pero kung ako nanonood, kasi bakit may mas mahalaga pa. Nag-aaral sila. Ano kayo kung hindi mo mapanood ng live? Ano naman replay? Pwede po ulit-ulit. Hindi ka paano kinosover yun doon. Diba? Pero hindi yun pag-usapan natin. Minsan, mas updated tayo sa mga bagay-bagay kaysa sa Panginoon. Ako ba? Sa bahay, ano ba ang Christ-centered mo? Pagkakain ng pagkain, ano mo nang gagawin? Hugas mo yung kamay, pastor. Sabay tatlo. Try. Diba? Sa gabi, ano mo nang gagawin bago matulog? Pastor, ano ko yun ka? Diba? Bawasan natin magiging self-centered natin. Bagos pairali natin sa pagiging self-centered natin. At alamin natin ang katotohanan mula sa Diyos. The Bible is the source of God's truth. Delivered from all self. Delivered from all self. Dapat nakatawid na tayo sa dati nating pagkatao. Tandaan, lagi po yung kakalabit. Sabi ni Bishop, let me try again. Lagi po natin siyang, please release me. Lagi natin sabihan siya na, huwag na. Dahil Kristo na ang namumuhay sa bago kong delivered from old self. Dapat makita namin na bago sa atin. Last but not the least, become new self. Verse 23 hanggang 24. Become new self. Ano yung sabihin nun? Sinabi mo, more naging Christian ka, panindigan mo. Saan? Sa church lang? Pag Friday, Saturday, Sunday, pag Monday to Friday, pag Monday to Thursday, hindi na? Hindi po. Panindigan mo yan. Diba? Pinindigan ka nga ng Diyos na iligtas eh. Pinindigan niya nga yung pagkapako sa krus eh. Pinindigan niya yung bawat agupit para sa'yo. Pinindigan niya ang pagpako sa kanyang mga kamay at paa. Pinindigan niya ang pagpusok sa kanya ng koronang tinik. At pinindigan niya ang sibat sa kanyang pinanindigan niya ang pagbaba niya mula sa kalangitan para sa iyo at para sa akin. Remember, the darling of heaven came down just to be crucified and to be murdered by creation. Tandaan nyo, yung Creator ang pinatay ng mga created being. Dahil pinanindigan niya na iligtas, mabuhin, tulad ko at tulad mo. Kaya panindigan mo din ang iyong pagiging Kristiyano. Renewed self, dapat may renewed self, renewed mind, may nabagong pag-iisip, renewed spirit, kasi ang spirito natin noon ay spirito ng kaaway, dahil tayo ay mga anak ng kaaway noon, dapat meron ka na rin renewed heart, may puso, hindi lang gilas ang may puso, Kristiyano din. Dapat higit na merong puso sa gawain sa Panginoon. Ano pa? Dapat nakikita ito muli-muli. Last but not the least, righteousness and holiness are practiced. Pinapractice ang pagiging matuwid. Pinapractice ang pagiging banal. Araw-araw, minuto, bawat segundo ng ating buhay. Let me end in this quote by John MacArthur. When you came to Christ and put your faith in Him, there is a total transformation. Kapag binagkaloob mo sa Panginoong Kristo ang iyong buhay, dapat meron daw totoo at buong pagbabago. Total transformation. There is a
Supernatural new birth, merong bagong pagkasilang. Hindi ka pupunta sa sinapupunan ng ininahan, hindi yun lang. Ikaw ay muling ipapanganak sa Espiritu. Meron din dapat, there is a new life that replace the old life. May bagong buhay na papalitan yung lumang pagkatao. Sabi din niya MacArthur, there is a new nature, may bagong normal sa'yo. Diba? Hindi na yung pagkakasala ang normal sa'yo, abnormal na kapag nagkakasala ang isang Kristyano. There is a new desire. There is a new love. Sinong bagong love mo ngayon? Diba? Hindi si sister. Dapat ang bagong mahal mo ngayon ay ang Panginoon. Tandaan, nakahanap ng Mr. Right and Miss Right, hindi mo yan matatagpuan. Hanggat hindi mo pinagkakaloon sa Panginoon. Bakit? Siya ang magbibigay ng Mr. or Miss Right para sa iyo. Hindi si Pastor din ang magre-reto sa iyo, ha? Hindi. Si Lord lang ang magbibigay sa iyo ng kapareha mo. God creates, regenerates, and gives new birth or rebirth. This is a marvelous truth for every Christian that follows Christ. Sabi ni John MacArthur. Tayo po ay manalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong mga salita na nahayag sa aming kalagitnaan, sa iyong mga paalala, Panginoon, na taligdan na namin, Panginoon, ang aming mga dating pamumuhay, at muli namin pag-alabi ng salita ng Diyos, ang katotohanan na makapagpalaya sa amin mula sa talikalan ng kasalanan. Panginoon, tulungan mo kami mamuhay ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong mga salita, at ayon sa utos at nakasulat sa banal na kasulatan. May we walk no anymore our former lives, but today and to the present time and to the future, Panginoon, lakaran namin ng may kabanalan ang buhay na kalugod-lugod sa harapan mo. Yung transformed and new life, Panginoon. Lord, alisin mo yung pagiging selfish sa amin. Nang sa gayon, Panginoon, mawala ang tanong ng what's wrong with us? What's wrong with believers? What's wrong with this church? What's wrong with every believer that professed that he or she has beliefs or faith in Christ? Magkakaroon kasi, Panginoon, ng question sa amin kung makikita pa rin, Panginoon, ang aming mga dating buhay at ang aming pagiging selfish noon. Lord, tulungan mo kami, patatagin mo kami, palakasin mo kami upang kami po ay makaganap at patuloy na maging God ng may pagkanalan at kapulihan sa iyong pangalan. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagdakila, sa tanging pangalan ng Jesus ang ating magsabi mo. Amen. Bago po tayo sa ating mission, invite ko po yung mga leader na lahat po na tumayo. Ating pong pamahagi ang bread and wine. Po, makidistribute po sa kanila. Ang banal na hapunan po ay tinatawag din habang ng Panginoon, banal na komunyon, pagpipirang-pirasang tinapay sa tosena at iba pa. Ito ay isang makasaysayang pagsunod ay pinabuutos ng Diyos na ating alalahanin ang magpakailanman. Ito rin ay isang taimtim na pagsasadula ng mayaman na biyaya na kaligtasan na naranasan ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo Jesus. Sa krus na siyang simbolo ng mapagbigay na pag-ibig ng Diyos ay si sentro ang gawain ito ayon sa unang Korinto kapitulo 11 talatang mga 26 at mga 10. Ang lagi pong paalala sa atin ng mga pastor at higit sa lahat ng salita ng Diyos, ang sino man po magigibahagi sa katawan ng dugo ng ating Panginoong Kristo sa Santa Senang ito na hindi nararapat sa kanyang harapan ay kumakain at umiinom ng hatol o parusa sa kanya. Kaya po ang bawat isa ay ni-encourage at tinuturuan na magsiyasat ng kanya-kanyang sarili, ng kanyang puso at isipan, manalangin at humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Tayo po ay manahimik sa mandali, tayo po ay manalangin at tumulong sa Panginoon. Panginoon,
Dalangin po Panginoon namin na ito yung katawan, yung patawad Panginoon. Kami po ang humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakataon. Ulan ang pagkakasala namin. Dalangin namin Panginoon sa oras na ito, anumang puot, anumang sigalot na aming angat-angat sa aming puso-isipan, ay iyong pong pawiin at ito po ay iyong pong banta na pag-ibig sa aming mga kapwa, sa ministeryo, sa simbahan po. Kami po ay dumudulog at magpapakawa na kami po ay marapati mo tumanggap ng mga simbolo nito. Patuloy sa kanyang maging kaliguran at pagpupuli sa inyo. Taas po natin ang hostya. Ating pong ipanalangin. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pagpapasalamat sa iyo, dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, pinarapat mo pa rin kami maging anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap ng katawan ni Kristo na namayumay sa krus, patuloy po ninyong pag-alagin sa aming mga puso sa pagpupuri na para sa iyo. Pagpalain mo po ang hostang ito upang ito ay maging pagpapala rin sa amin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ayon sa unang Korinto 11:23 at 24. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipinagkalulo ang Panginoong Jesus ay lumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon. At sinabing, ito ang aking katawan na iniyahan mo para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. Ang gapit po natin ang tinapay, ang hostya. Taas po natin ang kopa, ang saro. Panalangin po natin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabayupay sa krus ng Kalbaryo, ang siyang humugang sa aming mga kasalanan upang kami maituring kong mga anak. Niyahandog po namin sa inyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikayolati ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin pinahahayag ang iyong kaharian at iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Unang Korinto 11:25-26. Matapos magkapuna ay dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyong bilang pag-ala-ala sa akin, sapagkat tuwing kakanin ninyo ang tinapay nito at iinumin ang kopang ito, itinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Hanggapin po natin, sabay-sabay ang tapos sa babas. Tayo po na namin ang mga makatapos. Paglilinis mo sa amin upang kami po ay maging tawagin ng anak
salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo na patuloy kong pinagawad sa bawat isa. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapangyarihan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng ang buong ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Kristo, tapat at tumawag sa inyo at gagawin ninyo ito. Sumainyo nawa ang kagagahang loob ng ating Panginoong Kristo. Amen at amen. Ay, salamat po. Ako natin ang presider. Salamat sa Diyos sa napakaganda ng mensahe na ating napakinggan ngayong araw. Isang malakas na palakpak muli. Tunay po na napaka-bless bawat salita ng Diyos na ating papakinggan. Sana po ito ay ating pagbulay-bulayan, may apply natin sa ating buhay. Ito ay may application sa atin. Di ba meron tayo? Bilang isang Kristiyano na sinabi na kanina ni Pastor, dapat magkaroon na tayo ng right lifestyle na ang buhay ni Kristo nung nandito siya ay iginugol niya lahat sa pag-ubay ng kalooban ng Diyos. Tayo bilang Kristiyano dapat ganun din ang gagawin natin. Magiging active tayo sa lahat ng mga gawain para sa Panginoon. At dito tayo papasok sa ating mga announcements. Yung ating daily Bible study. So bilang Kristiyano, dapat present tayo doon sa ating mga Bible study dahil yung pag-aaral natin sa banal na salita ng Diyos ay ito yung nagpapakatatag sa ating pananampalataya at ito yung gabay natin para paano tayo makakalakad na naayon sa kalooban ng Diyos. Dahil yung word niya, siyang pinaka-guide na iniwan sa atin ng Diyos kung paano tayo lumakad sa kanyang kalooban. So ang ating Bible study every Monday, Tuesday, pinasama ang Rosales, Reyes, and Bautista family. So, rotation to. This Tuesday ay nakaschedule na kila Sister LV. Napakaganda po ang topic na ating Bible study. Natapos na namin yung characteristics of true believer. Nandito na po kami sa conduct. So, ay yung characteristic kasi ito yung dapat anong meron ka at yung conduct, ano na yung magiging yung parang produkto ng characteristic na meron ng bilang Christian. So, napakaganda po talaga. Kaya, ayun, napakaganda. Kasi kung talagang all the time, lagi kasi nag-remind yun nga. Kasi nandun pa nga yung old self na nila sinasabi ni Pastor na lagi kumakapay. Pero pag lagi kang present doon sa mga salita ng Diyos, lagi kang nare-remind na hindi pala ito pala ang dapat kong gawin bilang Christian. Kahit may nakakita man o wala, ang pinakakita na kanila sa atin ay si Christ, ang ating Panginoon. So dapat gano'n. So dapat maging active tayo sa ministry niya, sa Bible study. Yung mga wala pang Bible study, kayo ang mag-schedule kung kailan kayo pwede. At alam ko si Pastor Martin ay available lang din. Ang Monday natin open. Ang Wednesday natin ay sa Salim Family. Ang Thursday natin kala Tatay Ato. And then ang Friday natin ay yung ating prayer meeting. Last Friday kami lang po mga babae ang nandito. Kasi nagkaroon problema. Bumaba talaga bigla. Nanood ka sa palengke. O yun nga po. Sinundo namin doon. Bumili ako ng hanggang sobrang sa Jetta. di ba galing kayo po? Tayo pag-uwi namin. So yun. Dito din, lahat ng mga natutunan natin today talagang may application sa atin. Yung selfishness. Yung sa time, sa mga materials, o sa mga wealth, possessions na meron ka. Dapat lagi namin i-prioritize si Christ. Ayun nga, yung sabi ni Tatay Loy na pinapanalangin niya na hindi siya maka-absent today. So, talagang kung si God ang una nating i-desire at siya yung isapit natin sa Kanya at siya ang magulod sa life natin, wala po talaga imposible. Si God po talaga ang mag-work. Kaya, salamat sa Diyos sa napagyan sa amin ngayon. So, Friday, prayer meeting. Sana po kung gaano kadami ang attendance natin ng Sunday, ay ganoon din kadami ang ating prayer meeting. Kasi, there is power in corporate prayer
Saturday po ang prayer sa Christian Life. And then, every Saturday, yung ating Bible course, nasa, dito na po, ginaganap sa Alta Tierra. So, mas advantage po sa mga taga-Alta. At saka napakaganda din po na mag-aral. Kasi nga, di ba, parang ang mission natin sa Matthew 28 is to share the Word of God. So, paano tayo mag-share the Word of God kung hindi tayo equipped sa Word of God? So, dapat maganda talaga ang mag-aral. Yes, dapat nandun na naman yung time management. Paano natin i-manage yung ating time. But always doon sa ating management ng time, lagi always prioritize God. So, God first, then everything follows. And then, Sabado din ang hapon, practice ng music. So, ngayon, wala pa rin tayong mga song leader. Sana makadevelop tayo. Kasama natin sa prayer. So, yung music team siguro magawa din ng program kung paano tayo makadevelop. And then, Sunday, ang service natin is every 8:30 in the morning. Every 8:30 in the morning. Hindi. Tuesday, Wednesday, Thursday. Yan. Kung pwede kayong mag-join sa amin, ikot naman yun. Kila Sister LT, kila Sister May Ivan, yun sis eh. saka sa amin. Pagka Tuesday, sa Sister Tess, tapos sa Sister Divine, tapos sa amin. Pwede kayong mag-join sa amin kung ano. Yung Friday, Prayer meeting po, Friday. Dito rin. Ito rin po. Dito rin. Tapos yun nga, yung mga hindi pa nag-enroll, pwede pa kayong makahabol sa ating Bible course. Basic Bible course. Na-topic na namin ang how to lead Bible study, Old Testament survey, the New Testament survey, and this coming Saturday ay ang the prayer. Ano kayo po prayer sa ating buhay. Mga kapatid, noong mga panahon nila Paul, naging masigasig sila sa gawain para sa Panginoon dahil they are waiting the second coming of God. So, gaano na nakagal yun? Sis, pero may online din. Yes, may online. So, sa ngayon, malapit na ang Panginoon. Sana hindi tayo magiging lang sa gawain sa Panginoon. Hindi lahat na lang tayo ay para na sa Panginoon. Ay, kung ano man meron tayo dito, ano na lang yun, go with the flow. Pero ang pinakauna talaga ang Panginoon. Si God lahat ang mag-work, siya ang ating una. Okay po ba? excuse me, tanong ka lang, pwede ba maghabol ng Friday? Sa Saturday po. Saturday po. Bible, Sa may basic Sabado Bible po. course, pwede pa po kumapol. Kasi po, meron po batch na Sabado pala nahuli. yun? Alas 10 po sis. Yung nag-isa pastor na, yung batch na hindi nakasama ng first second, Babalikan doon mo. sila sa last. I-extend sa kanila. Babalikan na niya. Oo, babalikan. Alas 10 hanggang alas Alas 10 lang. 10 to 12 lang po. 10 to 2. 10 to 12? 10 to 2. 10 to 2. Umaga po. Opo. Anong araw? Ano nga namang alas 10 na? Sabado. Sabado. Tuwing Sabado. Marami tayo Masaya po. Ngayon yun. Masaya Ko yun. lang may Talagang lalawak yung ating. Malawak yung kaisipan mo. medyo ano pa ako kasi ito. Pero ano ko lang. Pero pasalamat pa rin ako sa Lord kasi kanina lang medyo may Basta wala mo naramdaman kailang ako. traffic kung Pero dito ka. Nandiyan na sila sa nung pagdating na mag-alas so, mabuhay ko ito teteng ang mga pagdating eh. Medyo nakarecover. Same to you, bro. Sabi nga, nalilig ka. Parang alangan ako yung may naramdaman pa. Pero nung nakita ko na wala, nakalating ako. Wala pa naman nag-ito. Basic ito. Yung Yung mensahe ko today na ang ganda nga yun. what's wrong with you? What's wrong with us Christians? So, pinakita ko kung bakit naging gano'n tayo. At pinakita din yung cure. Marami akong natutulong sa mensahe mo. Kasi kung wala na po, ay sa Tuesday, birthday po ni Pastor. Wow! Ano na hindi po?
Martin po, kasi Pastor Pastor Martin. Martin. Di Pastor Martin po. Tuesday. Oh, Tuesday. Kung kayo may mga pag-uusapan, invite na lang natin sila, Pastor. Tuesday. Ate, Dito kami Tuesday. October pa rin siya. Maraming Usap na lang Ah, mag-usap na lang tayo. Join na lang kami. Hindi ka na po. Ay, maganda doon na lang yung ano natin. Suggest yung Mamaya na tayo mag-usap. Sa GC. Palating mo kay Pastor. Papasa kayo sa GC na natin yan. Hindi kayo hiningi ko yung Okay, sige. Wala na po ibang announcement. Wala na. Wala na. Okay. At ayun pong lahat ay tumayo. Nakikita ko po ang itik ng lahat. Alam ko na God is working in us. Ngayon naman, pinatawagan ko si Brother Ryan for our closing prayer and then for the benediction, Pastor Christian. Manalangin tayo. Yes, Lord, maraming salamat sa pribileyo na kasama-sama kami. Magkakapatid, pakipang purihin ka, Panginoon. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong salita, Panginoon, na pumasok sa aming mga puso. Panginoon, nawa po'y ma-apply namin sa araw-araw at mapakita namin bilang Kristyano ang iyong salita na magagamit namin upang sa aming pagbabago, Panginoon. Muli po, Panginoon, sa aming pagsamantalang pag-iwalay-walay, ingatan niyo po ang bawat kapatid, Panginoon, hanggang patungo sa kanilang mga tahanan, hindi po sa aming puting pastor, Pastor Christian, Panginoon, at ang mga pastor po namin na nasa main church, na si Pastor Martin at Pastor Nori po, Panginoon, ingatan niyo po sila sa kanilang pamilya. Maraming po salamat. Ito po ang aming samod dalangin sa mga pangyayari pangalan ng iyong anak na sa Jesus. Amen. at may malaking kagalakan sa kanyang kalahatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sa Kanya ang lahat ng kalahatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa nung unang, ngayon at pagpakailan paman. Amen, amen, at amen. Mga kapatid, God bless you.